Matinding traffic ang inaasahang resulta ng gagawing rehabilitasyon ng EDSA. At kapag nasimula na ang proyekto, 24 oras na raw ito, mapa-weekends man o holidays pa. May report si Susan Enriquez. Ang unang yugtura ng proyekto sa EDSA Rojas Boulevard, Pasay City hanggang sa Julio Vargas sa Mandaluyong ang pinakamahirap. Kasama kasi sa Phase 1 ang pagtatayo ng elevated flyover mula Taft Avenue hanggang Malibay. Isasabay ito sa pagkukumpunin sa EDSA at Taft Avenue kung saan papalitan ang mga sirang concrete pavements. Ang malapit po sa mga commercial center like Makati at Ortigas, yun po ang medyo may kabigatan sa aming trabaho because of the traffic load po doon sa portion na yun. Ay ikalawang yugto naman ay mula Mandaluyong hanggang sa Quezon City. At ang huling yugto ay Quezon City hanggang Monumento sa Caloocan. Matinding problema sa trapiko ang inaasahan ng DPWH na idudulot ng nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA pagkatapos ng eleksyon sa Mayo. Kaya naman wala raw tigil ang DPWH sa pag-aaral para masolusyonan ito. Sakaling masimula na ang rehabilitasyon, 24 oras daw ang magiging operasyon maging sa weekend at holiday. Na kaya po namin na gagawin yung trabaho not only on a weekend, pati po weekdays, para po makarami kami ng aming trabaho kahit na po magkaroon tayo ng ulan. So, 24 hours. 1954 pa nang gawin ng EDSA na dating tinawag na Highway 54. Ito raw ang unang major rehabilitation na kabuuan ng EDSA. Natataon din daw ang proyekto para sa gaganaping World Economic Forum sa 2014 at Asia Pacific Economic Cooperation sa 2015. Kaya dapat lang daw na maipagmalaki natin ang itinuturing na premier highway sa bansa. Magiging kasing ganda raw ng SLEC at NLEX ang EDSA kapag natapos na ang rehabilitasyon. Pero ang mga motorista nag-aalala sa lilikhain nitong traffic. Siguro traffic sobra yan. Baka traffic, abuti ng sobra. Naku, napakalaki yung epekto niyan sa mga taxi dahil yan yung pinaka-main highway eh. Susan Enriquez, GMA News.